Kung ipanganak mo ang batang ito, hihiya kami ng husto. Tumayo ka. Tigilan mo yan. Tito, ikaw. Bakit ikaw? Kahit na ikaw ang ina ni Fanfan, hindi mo rin siya pwedeng saktan. Anong ginagawa mo? Tito, ang bata. Doktor, kumusta na? May nangyari ba sa kanya? Hindi masyadong seryoso. Pero siya, CEO-han, may problema na. Nakalik na ang proyekto sa Shanghai. Anong nangyari? Sinadya ito ng isang tao sa kumpanya. Naghihintay sa iyo ang mga shareholder. Ganoon ba? Sige, pupunta na ako. Teka lang. Manatili ka sa silid ng pasyente. Kung may mangyari sa kanya, ipaalam mo sa akin. Opo. Anak ko. Anak ko. Doktor. Anong ginagawa mo? Humiga ka na. Doktor, nasaan ang anak ko? Okay lang ba ang anak ko? Walang problema sa bata. Humiga ka na at magpahinga. Talaga ba? Humiga ka. Mabuti na lang. Dumating na si CEO-han. Aalis na ako. Nako, parang siya ang nagligtas sa akin. Hindi kaya. Alam na niya na buntis ako. Fan, iniligtas na naman kita. Hindi mo ba ako pasasalamatan? Salamat po. Mabuti naman. Hindi mo ba ako kayang titigan? Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Marunong ka palang humingi ng tawad. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, baka patay ka na. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit ako magagalit sa'yo? Mukhang siya, hindi pa rin niya alam. Tungkol sa pagbubuntis ko. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Pero, yung babaeng iyon. Yun lang, hindi ko siya pwedeng istorbohin. Anong iniisip mo? Ako, medyo pagod pa rin ako. Fan, pumunta ka sa bahay ko. Grabe ang mga magulang mo. Natatakot akong baka saktan ka nila. Sa bahay mo. Ayokong makaabala sa'yo. Ano ba ang iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Kailangan mo lang magpahinga. Kung tumira ako sa bahay niya, baka mas ligtas ng kaunti ang bata. Sige, pasensya na kung makakaabala ako. Ang bait mo talaga. Tito, nandito na tayo. Kaya ko nang mag-isa. Boss, bisita mo siya. Oo, si Fanfan ito. Mag-i-stay siya rito. Medyo mahina ang katawan niya. Pakilutong at alagaan mo siya. Kakatapos ko lang magluto ng hapunan. Kumain ka na rin. Kukuha na ako ng kanin. Tara na. Ito ang unang beses na may babaeng dinala pa uwi ang amo. Kailangang masabi ko ito kay mama niya. Salamat. Kapag gumaling ka na, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Pero wala naman akong alam. Magagawa ko ba ito? Maaari kang matuto. Naniniwala akong kaya mo. Salamat po, Tito. Sa pagkakataong ito, talagang pinag-isipan niya ng mabuti. Ang pangarap ni Ginang, Han na buhatin ang apo niya. Malapit nang maging totoo. Aling Han, sasabihin ko sa iyo. Isang magandang balita. Ngayon, may iuuwing babae ang amo. Talaga, kumusta na? Siguradong successful. Nakita ko mismo. Kumuha siya ng pagkain para kay Fanfan. Mabuti naman iyon. Mukhang. Hindi ako binaygo ng batang ito. Lihim na kukuha ng litrato. Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto ko nang makita ang aking future daughter-in-law. O sige, alam ko na. Hindi pa rin siya makalakad ng normal. Dalhin na ninyo siya sa kwarto. Ang cute. Fan. Gising ka na ba? Tito, bakit ka nandito? Tingnan mo, kaninong bahay ito? Nakalimutan ko, ito ang bahay mo. Hindi ka makatayo ng maayos kahapon. Nawawala na ba ang alaala mo ngayon? Tama ba ako? Kailangan ko.
Kailangan ko nang maghugas ng mukha. Lumabas ka na. Huwag na kitang aasarin. Handa na ang almusal. Bumaba ka na para kumain. Ikaw, pumunta ako sa kumpanya. Magkita tayo mamaya. Si Fan Fan. Ito ang trabaho ko. Magpahinga ka na. Walang problema. Mas mabilis kung dalawa ang gagawa. Bukod pa rito, nandito naman ako. Dapat akong tumulong kahit kaunti. Hindi pwede. Kanina umaga bago pumasok sa trabaho. Sinabi sa akin ng amo. Ikaw ay nasaktan. Kailangang alagaan ka ng mabuti. Mamaya, susuriin ng doktor ang kalusugan mo. Sinabi na ng amo sa doktor. Araw-araw kang kailangang suriin sa sugat mo. Hindi ko pa nakita. Isang lalaking mabait na tulad niya. Talagang inaalagaan niya ako ng husto. Sayang lang. Hindi lang ako ang nag-iisa. Kung doktor lang sana ako, mas mabuti. Ibubunyag ba niya ang pagbubuntis ko? Doktor, kumusta ang kalusugan ko? Medyo hindi normal ang tibok ng puso ko. Kailangan nating pumunta sa ospital para sa mas detalyadong pagsusuri. Mabilis ang tibok ng puso. Kailangan kong ipaalam ito sa amo. Tia Zhang. Ang amo ay nagtatrabaho pa rin. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Pero, ayos lang. Ang kalusugan ko. Alam ko na ito. Ito ay isang matandang sakit. Walang problema. Huwag ninyong istorbohin siya. Sige. Marahil dahil buntis ako, kaya apektado ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko na kayang itago si Hanming. Ngayong gabi sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Tito, kakauwi mo lang ba? Sabi ni Tia Zhang. Mabilis ang tibok ng puso mo. Bakit kaya? Tito, may gusto akong sabihin. Sabihin mo lang. Ang totoo niyan, ako yung babaeng nakitulog sa'yo kagabi. Sige, sabihin mo na. Gusto ko lang sabihin. Sabi ng doktor, ayos lang ako. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Pwede kang pumasok sa trabaho. Ngunit sa ngayon, ang tibok ng puso mo, ayos lang. Dahil nasaktan ako, kaya medyo nag-aalala ako. Ayos lang. Sige. Aayusin ko po agad. Hello. Bago po akong empleyado. Saan kaya ang upuan ko? Magandang araw po. Maaari po bang itanong kung saan ang aking pwesto? Manahimik ka. Bagong empleyado ba? Hindi mo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Anong patakaran? Patakaran sa pagbibigay ng regalo. Bagong empleyado. Kailangan bumili ng pagkain para sa mga lumang empleyado. Ako, hindi ko alam na may ganitong patakaran. Ang damit na ito ba iyo? Hindi siya karapat-dapat magtrabaho rito. Anong suot ko? Hindi rin naman iyon nakakaapekto sa trabaho. Bakit hindi? Ikaw ang nakakaapekto sa amin. Umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo. Huwag mo akong gagalawin. Hinawakan kita. Bakit? Gusto mo ba akong suntukin? Ang ingay nyo. Anong ginagawa nyo? Wala ba kayong magawa, Ate Shen? Siya yun. Baguhan ka pala, hindi mo alam ang mga patakaran. Ang alam mo lang ay manggulo. Wala akong ginagawa. Halata namang pinahihirapan mo ako. Baguhan ka nga. Sino ang nag-hire sa'yo? Si CEO Han ang naglagay sa akin dito. Sinabi mong si CEO Han ang naglagay sa'yo dito. Bakit hindi ko alam? Ang kapal ng mukha mo. Nang ahas kang lokohin kami. Nakita ko, ang itsura ni CEO Han. Hindi mo rin alam? Hindi. Sinabi sa akin ni Tito Han. Sinabi niya na ipinaalam na niya. Sinabi niya, nalilito ka ba? Baka naman napagkamalan mo ang isang matandang lalaki bilang si CEO Han. Hindi ako nagkamali, at saka, hindi naman siya mukhang matanda. Ate Shen, huwag mo na siyang kausapin. Tatawagan lang natin siya para malaman. Gusto kong subukan. Sasanduan ba siya ni CEO Han? Oo nga, tawagan mo. Tawagan mo si CEO Han. Sabihin mong sunduin ka niya. Masyado siguro siyang busy. Ayaw kong istorbohin siya. Hindi sinasagot, sinabi ko na nga ba.
Paano ba mapapansin ka ni CEO Han? Baka niloko ka lang ng isang matandang lalaki. Hindi siya matanda. Madam, dito po kayo. Ngayon, nasa meeting si CEO Han. Pwede ka munang maglakad-lakad. Libutin mo ang kumpanya. Bakit ka nandito? Miss, kanino po kayo naghahanap? Asawa po ako ni CEO Han. Ikaw pala ang asawa ni Tito Han. Kung hindi ako, baka ikaw yun. Narinig ko na siya ang anak ng may-ari ng Tesla Corporation. Kaninang nakita ko, may suot siyang kwintas na may nakaukit na tsu. Siguradong siya ang asawa ni CEO Han. Ginang, may bulag akong mata. Maupo ka. Kaya pala si Tito at siya. Talagang may relasyon pala. Sabihin mo, anong ginagawa mo rito? Si Tito Han ang nagpadala sa akin dito. Ginang. Ang sabi ng batang ito, inutusan daw siya ni CEO Han na pumunta rito. Nabalitaan mo na ba ito? Hindi ko akalaing. Ganito pala ka-concerned si Hanming sa kanya. Inilagay mo pa nga siya sa kumpanya. Hindi ko siya papayagang makaakit kay Hanming. Wala akong narinig kay Hanming na banggitin iyan. Ibig sabihin, gusto mo siyang akitin. Wala akong, hayop ka. Kaya pala, gusto mong akitin ang CEO natin. Ganun daw ang sabi ng asawa ng CEO. Naglakas loob ka pa bang makipagtalo? Hindi po, totoo pong si Tito Han ang tumawag sa akin para magtrabaho rito. Nako, hayaan na nga. Sabi niya, nagtatrabaho raw siya rito. Sige, bigyan ninyo siya ng trabaho. Ano sa palagay ninyo? Anong magandang trabaho kaya ang ihahanda ko para sa kanya? Mukhang hindi masyado nagugustuhan ng ginang ang babaeng ito. Kung mapapakinabangan ko ang pagkakataong ito para mapalugod ang ginang, baka ma-promote pa ako. Wala naman pong bakanteng posisyon sa ngayon. Kulang na lang yata ay tagalinis. Maging tagalinis ka na lang. Pero, naalala ko, ang trabaho ng isang janitor. Hindi lang basta paglilinis ng opisina. Banyo. Nasayang na ang maraming oras natin dahil sa kanya. Ipalinis na lang natin sa kanya ang banyo. Tama, maglinis ng banyo. Kapag sinabi na ng lahat ng tao, ayusin na lang natin ito. Ano pat nakatayo ka pa riyan? Umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi ito ang trabaho ko. Kung ayaw ninyong magtrabaho ako, aalis na lang ako. Bakit ako iniinsulto? Huminto ka. Ang Xinhua Corporation ay hindi lugar na basta na lang papasukan at lalabasan. Ngayon din, lilinisin mo ang banyo. Ikaw. Bitawan mo ako. Ngayon na, linisin mo yan ng maayos. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makipagtalo sa kanila. Buntis ako. Kailangan kong protektahan ng mabuti ang anak ko. Kung lilinisin ko ang lahat, palalayain mo na ako, di ba? Siyempre naman. Magaling. Pero kulang pa rin sa tingin ko. Mukhang ma-promote na ako. Ano ang gusto mo? Gusto kong ikaw mismo ang mamulot ng mga papel na ito isa-isa. Ang sama-sama mo naman. So what? Ang mga babaeng tulad mo. Madami na akong nakilala. Nagsisinungaling ka dahil inayos ni CEO Han ang trabaho mo. Sa totoo, ginagamit niya ang katawan niya para umasenso. Ngayon, ako ang magpaparusa sa kanya. Aayusin ko ang mangkukulam na ito. Pakipulot naman. Sabi ko sa iyo, ayusin mo ang trabaho ni Fan. Pasensya na, CEO Han. Nakalimutan ko dahil sobrang abala ako. Anong ginagawa mo pa dyan? Pumunta ka na sa Human Resources. Ngayon na, linisin mo yan ng maayos. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makipagtalo sa kanila. Buntis ako. Kailangan kong protektahan ng mabuti ang anak ko. Kung lilinisin ko ang lahat,
Palalayain mo na ako, di ba? Siyempre naman. Magaling. Pero kulang pa rin sa tingin ko. Mukhang ma-promote na ako. Ano ang gusto mo? Gusto kong ikaw mismo ang mamulot ng mga papel na ito isa-isa. Ang sama-sama mo naman. So what? Ang mga babaeng tulad mo. Madami na akong nakilala. Nagsisinungaling ka dahil inayos ni CEO Han ang trabaho mo. Sa totoo, ginagamit niya ang katawan niya para umasenso. Ngayon, ako ang magpaparusa sa kanya. Aayusin ko ang mangkukulam na ito. Pakipulot naman. Sabi ko sa iyo, ayusin mo ang trabaho ni Fan Fan. Pasensya na, CEO Han. Nakalimutan ko dahil sobrang abala ako. Anong ginagawa mo pa dyan? Pumunta ka na sa Human Resources. Bitawan niyo ako, linisin natin ito. Anong ginagawa niyo, Manager Shen? Bakit mo ginawa iyon? Napakadumi ng sahig. Huwag mong saktan ng batang babae. Umalis ka na. Pakikialam mo ba ang trabaho ko? Hindi. Masyadong marumi ang sahig, dahil hindi ko pa ito nalilinis. Sige, gusto mo bang tulungan siya, di ba? Kung hindi niya linisin ito ngayon, umalis ka na sa kumpanyang ito. Ako. Saktan mo na lang ako. Wala siyang kasalanan. Gawin mo na. Bitawan mo ako. Manager, grabe talaga. Huwag mong gawin yan. Napakasama mo. Ang mga mahirap na katulad ninyo, gusto mong protektahan ng isa't isa. Pareho lang kayong klaseng tao. Ganito ba talaga kumilos ang mga mayayaman? Mali, dahil ikaw ay isang taong mapanlinlang at mapagkunwari. Hindi pa ito sapat. Tito. Ano po ang ginagawa ninyo? Fan Fan, nasugatan ka na. Manager Shen, bakit mo siya binubuli? Sobrang sama naman noon. Mei Mei. Bakit ka nandito, Han Ming? Nais kong talakayin ang pakikipagtulungan sa iyong korporasyon. Sabi nila nasa meeting ka raw. Naglalakad lang ako sa lugar ng mga empleyado. Hindi ko inaasahan na nakita ko si Manager Shen na binubuli si Fan Fan. Hindi ko rin napigilan. Ano pong sinabi ng amo? Huwag mo nang sabihin pa, kundi hindi na kita mapagtatanggol. Amo. Sino ang amo? CEO Han, nagkamali po ako. Patawarin niyo na po ako. CEO Han, may sasabihin po ako para sa kanya. Manager Shen, masyadong malupit siya sa kanya. Hindi ka dapat patawarin. Isa lang siyang janitress. Paano niya nagawang utusan si CEO Han? Si CEO Han. Nagkamali siya. Gusto ko lang naman. Tama na. Yan ba ang tawag mo sa mga maliliit na parusa? Nang ahas kang manakit sa kanya. Fan Fan, sino ang nangbuli sa iyo? Siya. At siya pa. At isa pa. Siya. Siya ang girlfriend ng tito mo. Tapos na. Sila lang dalawa. Pumasok kayo rito. CEO Han. Ipaaresto mo sila agad, dahil sa pang-aabuso sa trabaho. Tanggalin sila sa kumpanya. Mula ngayon, hindi ko na sila papayagan. Matatanggap sa kahit anong kumpanya sa Beijing. Guardia, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Huwag. Ano ang tinitignan ninyo? Bumalik na kayo sa trabaho.
Papahiran ko na ang gamot mo. Hanming, tinawagan kita. Bakit hindi mo sinasagot? Huwag na po, tito. Kaya ko na pong papahiran ang sarili ko. Maghintay ka sa kwarto ko. Tara na. Fan, hindi kita patatawarin. Mabait ka talaga. Sayang, hindi siya akin. Fan, ang nangyari kanina, dahil sa hindi ko magandang paghahanda, kaya ka nasaktan. Ayos lang po, tito, ang kaunting sama ng loob na ito ay wala lang. Pinatuloy mo na ako sa bahay mo. Swerte na ako roon. Hintayin mo ako rito saglit. Mag-aayos ako ng ihahatid sa iyo agad. Sige. Hindi ko na kayang manuluyan pa sa kanya. Kailangan ko na siyang palem. Fan, ang sanggit. Ang tagal na ni Hanming, hindi pa rin bumabalik. Gusto ba niyang nakawin sa akin si Hanming? Imposible. Mei, anong pakikipagtulungan ang tinutukoy mo? Hanming, kakabalik mo lang. Ganun ba ang pinag-usapan ninyo sa pakikipagtulungan? Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa akin? Tandaan mo, wala akong anumang damdamin para sa iyo. Maraming taon na kitang hinahanap. Gusto ko lang suklian ang pagligtas mo sa akin noon. Alam ko na, nagbibiro lang ako. Nabalitaan ko, bigo raw ang kumpanya ninyo sa pag-a-apply ng lupa sa Hilaga. Kailangan na nating mapabilis ang bagong proyekto. Nakuha ng Tesla Corporation ang proyekto ng Marriott. Gusto mo bang makipagtulungan? Ang proyekto ng Marriott. Dapat ay sumunod tayo sa tamang proseso ng pag-auction. Ayos lang, sapat na ang sabihin ko lang yun sa tatay ko. Dapat pa rin nating sundin ang tamang proseso. Kaya naman ng Xinhua Group yan. May gagawin pa ako. Tito, Fan, hinahanap kita. Tito, ayaw ko na pong magtrabaho rito. Gusto ko nang umuwi. Ayos lang yan. Magpapadala ako ng susando sa iyo pa uwi. Li Wan. Ihatid mo na si Fan pa uwi. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Opo. Parang, hindi mo na kailangan ng pamamaalam ko. Palem. Tito. Katulong Lee, ibaba ninyo ako sa tabi ng daan. Maglalakad-lakad lang ako sandali. Tatawag ako kay Tito Han. Opo. Saan kaya ako pupunta ngayon? Naiwan ko pa pala ang ID ko sa bahay. Nanay. Hindi na talaga babalik si Fan. Masyado nang abala ang restaurant natin. Paulit-ulit na nangungulit si Mr. Zhang. Kahit ayaw niyang umuwi, pipilitin ko pa rin siyang umuwi. Sino yun? Fan, alam mo pa bang umuwi? Kukuha lang ako ng gamit. Sabi mo hindi ka na babalik. Masakit. Masakit pa pala sa'yo. Buntis ka. Kinansela mo na ba ito? Tapos na.
Hayop ka, niloko mo ba ako? Ayaw mo na bang mabuhay? Parurusahan kita ngayon. Nagkasala po ako, inay. San. Si Mr. Zhang. San. Binayaran na kita ng pang-ikakasal. Natanggap mo na ang pera. Saan na ang taong kailangan ko? Ginoo Zhang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Matagal ko na po kayong binayaran. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang tao. O kaya, isauli mo sa akin ang pera. Nandito na siya. Tawagan mo na ang tulong. Siya ang ginan mo. Ang ganda niya. Napakagandang bagay sa anak ko. Bagay na bagay sila. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako magpapakasal. Hindi sang-ayon. San. Ano bang pinagsasabi mo? Ginoo Zhang, ang pagpapakasal ng mga anak ay wala kayong karapatang magdesisyon. Ang mga magulang ang magpapasya sa lahat. Ang dami-dami ng ibinigay ko sa'yo. Tapos hindi ka pa rin pumapayag. Hindi ako magpapakasal sa tanga. Buntis na ako. Buntis. Anong pinagsasabi mo, anak? Takpan niyo ang bibig niya. San, maglalakas loob ka bang ibigay sa akin ang maruming bagay na ito? Hindi siya buntis, dahil ayaw niyang mag-asawa, kaya nagsinungaling siya. Ngayon, papapatulugin ko siya kasama ng anak mo. Kung hindi na siya birhen, isasauli ko sa iyo ang pera. Maniniwala ako sa iyo ng isang beses lang. Dalhin ninyo siya. Tita Zhang. Nasaan si Fan? Umalis ng bahay si Fan kaninang umaga at hindi pa umuwi. Li Wan, saan mo dinala si Fan? Sabi ni Fan, gusto niya munang maglakad-lakad. Bumaba siya ng sasakyan. Tatawag daw siya sa iyo. Agad mong alamin ang kinaroroonan ni Fan. Siya ba ang asawa ko? Ang ganda, naalala mo pa ba? Yung mga pelikulang ipinakita ko sa'yo, naalala mo ba? Oo naman. Anak, sundin mo ang nakita mo sa mga pelikula. Opo. Anong ginagawa mo rito? Ang anak kong babae ay maraming pakana. Natatakot akong masira niya ang lahat. Kaya bantayan mo sila. Kailangan ko munang maghintay na matapos sila. Sa bedsheet, kailangan pang lagyan ng kaunting dugo.